At for today's video mga lods, ito na nga po pala yung part 2 ng ating back splits design. Dito nga po is naglagay lang po tayo ng row splits design sa ibabaw. Sobrang bilis lang din po nitong gawin. Umpisahan na natin to mga lods. Tara! At once na natapos na nga tayo mga lods ng back splits design natin mga idol, kung hindi nyo pa po napanood, ilalagay natin sa comment section yung part 1. Dito nga is yung kulot natin is bubukahin lang natin ng malaki tapos ipopold lang po natin ng ganito. Yan, pupold nyo lang po siya at least nasa 2 inches bawat fold nyan mga idol. Or pwede nyo rin po siyang tansyahin, basta ma-fold nyo lang po siya ng pantay-pantay mga idol. Yan. Tapos check nyo na lang po kung pantay-pantay po yung dulo mga idol para hindi po kayo mahirapan na mag-pin or mag-fold mamaya pag gumagawa po kayo ng pinaka row splits design. Dito nga mga idol is lalagay nyo lang siya ng pin. Kukuha lang po kayo ng regular pin na bibili lang po sa school supply mga idol. Regular pins lang din po yung gamit natin. Dito nga is tutusukin nyo lang yung pinaka top cloth mga idol. Ganito siya ipinipinyan mga lods yan. Tusukin nyo yung pinaka underliner na cloth, yung light blue or pwedeng tumagos sa light pink mga lods para mas maganda yung lock, hindi siya matatanggal yung pinaka row splits design natin mga lods. Ang una ko lang ginagawa dito mga lods is ipopold ko muna yung tela mga idol. Once na fold na natin ng maayos, tusukin nyo lang siya ng pin. Yan, kuha tayo ng pin dito. Tapos tusukin lang natin muna siya ng lagpasan. Tapos saka natin siya itutusok sa pinaka top cloth. Yan, makikita nyo. Top cloth muna yung underliner na cloth natin. Tapos once na natusok nyo mga lods yan. Pag lumagpas na yung pin, medyo i-push nyo siya pataas. Tapos papalabasin nyo siya sa pinaka ibabaw ng pinaka na-fold natin na gagawing row splits mga idol. Yan. Ganito yung pag-lock nyan mga lods. Tapos dito is po-fold ulit nyo yung tela natin. Tapos gagawa po tayo ng pinaka row splits design. Sa paggawa nga po pala ng row splits design, ipopold lang natin siya papunta dun sa right. Yung pinaka dulo is ipapasok natin yan para hindi siya nakalabas. Tapos yung pinakataas ng pleats or ng row splits design na gagawin natin, depende po sa inyo, 5 or 6 inches po yung taas niyan. Tapos double check nyo na lang po kung maganda po yung pinaka fold nyo ng pinaka row splits design or yung ng tela mga idol. Yan. Dito is pipin natin siya. Pwede nyo siyang ipin siya ng sagad. Yan, dikit. Or pwede nyo rin siyang ipin ng medyo nakabuka ng konti para mas tipid din sa tela. Yan. Parehas lang pong resulta ang kakalabasan yan. Kaso nga lang, mas tipid po sa tela kung may space ng konti. Dito is tutusukin nyo lang po ulit siya ng pin kasama yung underliner na cloth or yung top cloth. Tapos ipupush nyo ulit yung pin pataas para hindi po matanggal, para malak po sa pinakaibabaw. Kung nahihirapan po kayo magpin ng ganito, tuturuan ko po kayo kung paano yung paggamit natin ng tie wire. Lagi po akong nag-tutorial ng tie wire na row splits para sa nahihirapan po ng ganitong design or ganitong style ng pagpipin mga lods. Continuous nyo lang po siyang gagawin, fold lang po, tapos tupiin nyo lang po yung cloth mga lods yan. Tapos check nyo na lang po kung pantay-pantay yung pinaka-fold nyo para mas maganda po yung magiging row splits design mga lods. Tapos yan, ipopold nyo ulit siya ng 5 or 6 inches tapos pin. Tapos yan, ito na po yung itsura niya. Makikita nyo naman po kung pantay yan o hindi kasi magpapantayin nyo po yan mga idol yan. Tapos ganun po yung pin, tusukin nyo siya tagos sa pinaka underliner na cloth or yung top cloth. Tabay tutusukin nyo siya ulit pataas para malak mga idol yan. At bali ito na nga mga lods yung ating row splits design na tatlo na una. Guys, kagayan sabi ko mga idol, ito, kung mahaba yung tela nyo, pwede nyo siyang dikit-dikit yung pinaka row splits yan, dikit-dikit paikot ng table or pwedeng harapan lang ng table. Pero kung mahaba ang tela, pwede kayong paikot mga idol kasama ang gilid. Pero sa atin nga is, kung nangihinayang kayo or maigsi lang ang tela nyo, pwede po kayo mag-space. Dito is magsasample tayo. Mag-i-space tayo ng 12 inches or dalawang pleats or dalawa kalahating pleats yung space natin, at least 12 inches po. Depende po sa haba ng table nyo yung i-space nyo at depende rin po sa haba ng tablecloth nyo yung i-space nyo mga idol. Dito nga is nag-space lang tayo ng 12 inches mahigit mga lods, tapos ipipin po natin yung pinaka tela natin bago saka po tayo gagawa ng pinaka tatlong pleats lang po kagaya ng ginawa natin kanina para maging row splits design. At ito na nga mga lods yan, paglalak yan mga idol. Ganito po pala yung itsura niya kapag nakalak mga lods yan. Hindi natin na-focus kanina, yan ganyan. Nakaipit, nakalabas po yung pinakatulis niyan mga lods.
Tapos gagawa na po kayo ng row splits design, tatlo rin po kagaya po yung ng naunang row splits natin mga idol. Dito is check nyo lang po lagi kung pantay po yung pinaka-fold nyo mga idol, kasi minsan hindi po siya nagpapantay, kaya lagi nyo siyang i-check kung pantay para mas maganda po yung magiging row splits design nyo mga lods. At pagkatapos natin matapos yung mga pleats mga lods, yung rose pleats, dito sihilahin nyo lang siya ng diretso mga lods. Yan. Ito na yung pinaka-crumpled or rose pleats design natin. May dalawang klase po ng paghila nito. Pwedeng ganito lang po yung kagaya ng ginagawa natin, is yung simple, is yung diretso lang po, tapos kusa na po siya nagka-crumpled. Or pwede naman po yung pasigsag na hila. Dito is yung ating ginawa is yung padiretsyong hila lang, kasi ito lang po yung pinaka-simpleng design din. Maganda rin naman pong tingnan mga idol. Yan, ganyan nyo lang po gagawin lahat ng pinaka-pleats nyo or rose pleats design na pinold nyo kanina. Yan, continuous lang po natin hihilahin yung pinaka-rose pleats natin. Yan, dito na po tayo sa gitna at sa dulo hanggang sa matapos po tayo sa ating lamesa mga lods. At bali ito na nga po pala yung ating box splits design na may row splits design part 2 mga lods. Kung hindi nyo pa po napanood yung part 1 ng box splits, ilalagay po natin sa comment section sa baba. I-comment nyo na rin po kung nahirapan po kayong gumawa ng row splits para gawan po natin ang video tutorial ng mas madali sa part 2 natin or part 3 nating video na gagawin. Follow for more at huwag nyo naman po kalimutang i-share yung video natin. Maraming pong salamat. Ito na po yung simpleng design natin ng box splits na may row splits design. Salamat!